Magandang araw ng Huwebes mga kapatid. Muli tayong mag-aaral ng ating mga salita ng Diyos upang magbigay sa atin ng inspirasyon at pagkaunawa tungkol sa kanyang salita. Bagong lahat tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, hindi kami karapat-dapat ni mamulot ng mumu sa iyong hapagkainan. Humihingi kami ng tawad at sana ay may pagkakataon pa kami upang magbago. Nagpapasalamat din kami sa mga biyaya at pagpapala na bigay mo sa amin araw-araw at saka sa buhay na ipinagkakaloob mo. Sa aming pagbubulay ngayon, iyo kaming bigyan ng karunungan at kaunawaan at gisingin sa aming pagkalibang sa kasalanan. At nawa pagkatapos ng aming pag-aaral ay may nadagdag na kaalaman sa amin upang makapamuhay kami ng sang-ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, basahin natin ang mga talata sa Lumang Tipan sa aklat ni Ezekiel, kabanatang 18, talatang 26 hanggang 27 at talatang 30 hanggang 32. Ito po ang sabi. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi siya mamamatay. Sa 30 hanggang 32, ito naman ang sabi. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang ating pong paksa ay hahatiin natin sa dalawang bahagi. Ang una ay pagsisisi at ang ikalawa ay pagbabalik loob o pagpapakabuti, repentance and restoration. Doon po muna tayo sa repentance at yung mga binasa natin na talata ang siyang gagamitin nating batayan. Nais ko nga palang i-correct na yung binasa ko ay Ezekiel 18:26 to 28 sa halip na hanggang 27 lamang at Ezekiel 18:30 hanggang 32. Ang Lumang Tipan, partikular sa aklat ni Ezekiel, ay nagsasabi sa atin ng gagawing paghatol ng Diyos doon sa kanyang mga hindi masunuring mga tao, to His disobedient people. At doon sa aklat na Ezekiel ay tinawag ng Diyos ang mga tao na a rebellious nation that has rebelled against me.
An impudent and stubborn children, matitigas ang ulo. Pagka ating inunawa yung rebellious nation at saka yung impudent and stubborn children, ito ay paglalarawan ng napakasamang mga tao nung panahong iyon at nakakasindak ang description na ginawa sa mga talata na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel. Pero nung ma-exile ang Israel sa Babylonia o nung maging bihag sila sa Babylonia, ay ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili sa mga taga-Israel. At katunayan ay dun sa binasa natin ay muli siyang nanawagan sa mga Israelitas na magbalik sa tamang landas ng buhay. Ang sabi dun sa 30, 31, 32, particular sa simula sa 30b, magsisi na kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sino man, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Alam nyo, ang ating Panginoong Diyos sa gitna o sa kabila ng ating maraming pamumuhay, makasalanang pamamaraan ng pamumuhay, ay hindi sumusuko. Hindi niya tayo sinusukuan, hindi niya sinukuan ng bansang Israel na paulit-ulit na nagkakasala laban sa Kanya. Tayo rin sa ating panahon, sa ating paulit-ulit na pagsuway sa Kanya, ay hindi niya tayo susukuan. Sa halip, Kanya tayong iniimbitahan na manumbalik sa Kanya, na mabuhay sang-ayon sa kautusan niya, upang tayo ay hindi mamatay, sa halip tayo ay muling mabuhay. Alam nyo, bilang isang pastor ay hindi ako exempted sa mga kasalanan o pagkakamali. May mga oras na nararamdaman ko na tunay na lumabag ako sa kalooban ng Diyos. At ako ay lubos na nalulungkot, nahihiya, kahit ako ay pastor. At may mga pagkakataon na hindi ko malubos maisip na kahit na tayo pala ay lumalakad o nagsisikap lumakad sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos, darating at darating ang mga panahon ng kahinaan, dala ng mga sitwasyon, dala ng mga tukso, dala ng mga kahinaan natin. So kung ako na isang pastor ay nakakaramdam ng pagiging guilty, at nakakaranas na lumalayo ako sa Diyos, ang bawat isa sa atin kung ganon ay maaring dumating
sa ganong damdamin o nararamdaman. Ang huwag nating kalilimutan ay sa kabila ng ating mga kasalanan, kahit ano pa ang uri ng ating kasalanan, ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin. Pilit niyang sinasabi sa atin na talikuran ang ating mga kasalanan, manumbalik sa Kanya upang manumbalik din ang ating matuwid na pamumuhay at mabuhay tayo bilang mga binago ng Panginoong Diyos. Kung minsan ay nararamdaman ng marami yung masyado silang nalalayo sa Diyos, at dahil doon ang pakiramdam ng mga ganon ay parang tapos na ang Diyos sa kanila. Ay, wala na silang pag-asang patawarin ng Diyos. Pero muling nating babalikan at babasahin ang mga sinabi niya sa Ezekiel na sa halip na mawalan tayo ng pag-asa na patatawarin tayo ng Diyos, ay magsisi tayo at tumalikod sa ating mga kasalanan. At wag na nating hintayin na tayo ay parusahan pa niya. So, sa halip, lumayo tayo sa ating kasamaan at magbagong buhay, sapagkat ang nais ng Diyos ay muli tayong mabuhay bilang mga taong matutuwid. And therefore, mahalaga mga kapatid na tandaan natin na ang Diyos ay hindi nagsasawa sa atin. Lagi siyang nakalaang magpatawad sa atin basta tayo lumapit sa Kanya na may pagsisising puso at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Magkaganon man, nais ko ring ipaalala sa ating lahat na hindi natin lagi sigurado na tayo ay magigising kinabukasan. May sakit man o wala tayo, ay ang Diyos lamang talaga ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kung ganon, dapat samantalahin natin ang pagkakataon habang mayroon pa upang makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung nakikita natin na tayo lumalayo sa Kanya, ay agad tayong manumbalik sa Kanya, humingi ng tawad at wag nang ulitin ang ating mga pagkakamali. At dahil sa Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapatawad, Diyos na babagpasensya, wala tayong aalalahanin na hindi niya tayo tutugunin. Sa halip, makakasigurado tayo na katulad ng istorya ng alibughang anak, siya ay winelcome ng kanyang ama ng buong kagalakan upang muling manumbalik ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Tayo rin mga kapatid, muling manunumbalik ang ating relasyon sa Diyos kapag ka tayo ay nagsisi ng ating mga kasalanan at manumbalik sa Kanya. Ang ikalawang punto na nais kong talakayin ay ang tungkol sa restoration o pagpapanibagong buhay. Matapos nating makapagsisi sa ating mga kasalanan at makapanumbalik sa Kanya,
kinakailangang i-repair, i-restore natin ang ating nasirang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sabi dun sa aklat ni Propeta Joel, Kabanatang 2, talatang 25 at saka 26 at 26, ang sabi ganito, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang kay pinsalain ng katakot-takot na balang. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kay mabubusog. Pupurihin niyo si Yahweh na inyong Diyos na gawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Itong mga talatang ito ay sinasabi naman ng ating Diyos sa bansang Israel sa pamamagitan ni Propeta Joel na ibabalik ang lahat ng nawala sa bansang Israel. At sabi niya, siya ang nagpadala ng mga balang o ng mga salot na balang at sabi niya, magmula ngayon ay magkakaroon kayo ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Marahil ito ay dumating sa panahon na ang bansang Israel ay nagsisi ng mga kasalanan at hindi na muli pang pinarusahan sila ng Diyos. Sa halip ay inalis niya ang mga salot na kanyang ipinadala bunga ng kanilang kasalanan at pinangakuan sila na sila ay magkakaroon ng saganang pagkain at mabubusog. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng halaman na sinira ng uod? No? Mapapansin nyo yung halamang yun ay butas-butas at pag tiningnan nyo mismo yung halaman ay makikita nyo na ito hindi maganda, ito ay sira na. Ngunit pwede nyong tingnan yon sa positibong pamamaraan. Halimbawa ay nang dahil sa halaman ang uod ay nabusog at pagkaraan ng ilang panahon ang uod na yon ay baka maging paro-paro o ay magiging paro-paro. At bukod doon, yung mga butas na ginawa ng uod sa halaman ay nagsilbi ngayong daanan ng sikat ng araw para yung ibang dahon na hindi nasisikatan ng araw ay masikatan ng araw. Alam nyo, napakahirap maging positibo sa gitna ng pagkawasak. Halimbawa kung bibisitahin nyo o makikita nyo sa television yung pinsala na nilikha ng bagyong Rolly sa Albay, ay makikita nyo na napakarami ng nasirang mga bahay, mga pananim, mga infrastruktura. At sa pagtingin ninyo o sa ating pagtingin, makikita natin na napakalaki ng pagkasira na naganap. At ito ay nagdudulot ng kalungkutan
kawalang pag-asa sa mga tao. Pero pag iginala nyo ang mga paningin ninyo, hindi pa rin mawawala yung mga natitirang puno, natitirang halaman, natitirang bahay na nakatayo, na bagamat ang iba ay nasira ay pwede pang i-repair. Ganon din yung mga infrastruktura. At dito pumapasok yung positivity. Ang sabi nga ng isang aling in-interview, ngunit salamat sa Diyos dahil kaming lahat ay buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay, makikita natin yung kagandahan, yung pag-asa na ang lahat ay manunumbalik at ito ay i-restore ng ating Panginoon sa kanyang napakadakila at napakahiwagang pamamaraan. Ito rin yung analogy ng ating buhay. Baka kung minsan ang tingin natin sa ating buhay ay sira, wasak, walang pag-asa, irreparable, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit kapag tayo ay nagsisi ng ating mga kasalanan at hindi na numbalik doon, at kumilala na tayo bilang mga anak ng Diyos at kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo i-restore niya. Ano man ang pagkawasak na ating nakikita sa ating buhay, ang buhay na ito ay muli niyang i-repair at panunumbalikin niya na nawari ba'y isa na namang bago. Dahil kapag tayo ay na kay Kristo, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay bago ng nilalang. So, ang mga talata na binanggit ni Propeta Joel ay paalala sa atin na kung ang Israel sa kanilang pagiging napakamakasalanang bansa ay muling nanumbalik sa Diyos, ay kalilimutan niya yung nakalipas na kasalanan ng Israel, at sa halip sila ay muli niyang tatanggapin, at ang sabi niya ay magkakaroon ng saganang pagkain at mabubusog. Tayo rin mga kapatid, yung pagsasabi niya ng saganang pagkain at mabubusog ay nangangahulugan din sa atin na ibabalik niya tayo sa ating dating maayos na kalagayan at tayo ay hindi na mawawalay sa Kanya. Puprotektahan niya na tayo, hindi na tayo makakaramdam ng kawalan ng pag-asa. So mga kapatid, tandaan natin na si Satanas ay ginagawa ang lahat para papangitin tayo, para pagharap natin sa salamin tayo ay madismaya dahil nakikita natin ang ating sarili na marumi, na makasalanan, pangit. Pero ang liwanag na dala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay muli tayong pagagandahin kapag tayo ay nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan at kumilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kahit na ano pa ang gawing effort ni Satanas sa ating buhay, hindi niya magagapi ang liwanag ng Diyos. Hindi niya magagapi ang kabanalan ng Diyos. Hindi niya
magagapi ang pagmamahal ng Diyos. Ang kailangan lang natin talaga ay magsisi ng ating mga kasalanan upang tayo ay makapanumbalik sa ating Panginoon. At ito ang kanyang pangako sa panahon ng mga Israelita. Ito rin ang pangako niya hanggang sa kasalukuyang panahon. Amen. Tayo manalangin. O Diyos Amang Banal, patawad po dahil kami ay makasalanan. Maunawaan sana namin na lubos ang pagmamahal mo sa amin at walang hanggan ang iyong pagbibigay ng pagkakataon. Sana'y samantalahin namin ito upang maituwid namin ang aming mga pagkakamali, makapanumbalik kami sa iyo, at muli ka naming kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At mula ngayon ay gawin ang tama, ang banal, ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo at katanggap-tanggap sa aming kapwa. Upang sa ganon ay panumbalikin mo kami sa dati naming kaanyuan na mabuti, banal, at masunurin sa iyo. Sana o Diyos ay huwag kaming maghintay ng matagal na panahon bago namin ma-realize na kami ay palaging nagkakamali. Sana ay kumapit kami ng lubos sa iyo upang sa pagdating ng tukso, sa pagdating ng mga bagay na nagbibigay sa amin ng katwiran upang magkasala, ay maalala namin ang iyong kabanalan. Maalala namin ang iyong pangako ng probisyon na hindi mo kami pababayaan, at maging matatag kami bilang mga mananampalataya, at makatulong din kami upang maging asin at ilaw sa sanlibutan ito. Iyo pong pagalingin ang buong mundo, ang buong Pilipinas. Ilayo mo kami lahat sa kapahamakan. Bigyan mo kami ng pagkain at mga pangailangan bawat araw. At turuan mo kami, O Diyos, na maging tapat sa iyo araw-araw ng aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. God, we praise you. God, we praise you. Amen. At ngayon mga kapatid, sumain yung lahat ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, at ang gabay ng banal na Espiritu Santo, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Salamat sa inyong pakikisa. Muli tayo magkita-kita sa linggo at upang tayo ay magkasama-sama muli sa isang virtual worship. Sa ngayon ay hinihintay natin ang abiso ng barangay kung tayo ay pwede na sa face-to-face worship, at kapag tayo ay pinayagan na ng barangay, ay agad tayong magsisimula ng ating
face-to-face worship. Magandang araw po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Amen.